natin, kami yung nakaharang kasi nga noon panahon ng ibang panahon before Marcos administration, ang kalaban natin ay Partido Komunista, NPA. Ngayon, bumaliktad na ngayon ang panahon. Ang mga nagsisigaw dito, pulis at sundalo, retired. At ako na ang isang retired army at may kasama akong police general na kasama ko rin dito ngayon. Bakit kami ang nagsasalita ngayon dito? May problema ang ating gobyerno. Gusto kong ipaliwanag sa lahat ng taong bayan, especially the police and military. Okay, makinig kayo. Police officer, yung pinaka-team leader niyo, pakinggan niyo yung paliwanag ko. Yung mga implementor ng batas, makinig kayo sa aking sasabihin sa inyo. Dahil ako, katulad nyo noon. Pero bakit naririto ako ngayon sa harap ng Palasyo del Gobernador? Dahil nandito ang simula ng gulo ng Pilipinas. Palasyo del Gobernador, ako ay isang military retired. May mali nangyari sa atin. May mali nangyari sa ating bansa. Kaya dapat tayo Pilipino, kumilos tayo sa tama. Okay, paliwanag natin ang batas. Saan ba nanggagaling ang batas? Saan nanggagaling? May batas ba kung may batas ba kung walang tao? Wala. Ha? Eh sino ang batas ngayon? Ang taong bayan. Okay, makinig kayo Attorney Garcia, makinig ka. Ang batas ay taong bayan. Nandito ang taong bayan. Nasa taas. Ang konstitusyon nasa baba. Ang taong bayan ay narito sa taas. So therefore, we are the sovereign power of the Republic of the Philippines. Taong bayan ang nasa taas. Ang konstitusyon nasa gitna. Ang gobyerno, ang presidente, ang patupad ng batas ay nasa ilalim. So therefore, makinig kayo sa taong bayan. Okay, pag-usapan natin ang saligang batas. Implementor ng batas. Magbasa muna kayo ng batas bago kayo makisusagupa sa taong bayan gobyerno. Kasi ang hinahawakan namin ngayon, ang batas natin, 1987 Constitution. Basahin nyo ang preamble. Ikabisado nyo ang preamble. Ang preamble nakasaad dyan, we are the sovereign Filipino people. Tayo ang makapangyarihan. Attorney Garcia, makinig ka. Makinig ka.